tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa konsepto at kahulugan ng kolonyalismo. Noong ika-15 siglo, nag-umpisa ang panahon ng eksplorasyon o paghanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo. Ang eksplorasyong ito ay nagbigay daan sa kolonyalismo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay ang pagsakop ng isang makapangyarihang bansa o malalakas na bansa sa mahinang bansa. May tatlong bagay ang sinasabing motibo ng kolonyalismo dulot ng eksplorasyon. Ang una, paghahanap ng kayamanan. Ang ikalawa, pagpapalaganap ng Kristyanismo. At ang ikatlo, paghahangad ng katanyagan at karangalan. Naganap ang unang yugto ng imperialismong kanluranin noong ika-15 hanggang ika-17 na siglo. Ano ang ibig sabihin ng imperialismo? Ang salitang imperialismo ay nangangahulugang panghihimasok, pag-impluwensya o pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa, tuwiran man ito o di tuwirang pananakop. Aalamin natin ngayon ang mga salik upang mapagtagumpayan ang paglalakbay ng mga Europeo sa malalawak na karagatan noong ika-15 na siglo. Ang unang salik ay ang pagiging matanong nila o mausisa dulot ito ng Renaissance. Ang ikalawa ay suportado sila ng mga monarkiya o mayayaman. Ang ikatlo, ang pagtuklas at pagpapahusay sa kanilang mga instrumentong pangnabigasyon. At ang ikaapat, ang kanilang katapangan sa pagharap ng mga pagsubok sa kanilang paglalakbay sa karagatan. Sa katunayan, ang eksplorasyon ang naging sanhi upang magigtaan ang karagatan sa pagpapalawak ng mga imperyong Europeo. Motibo at salik ng eksplorasyon. Ninanais ng mga Europeo na maghanap ng mga bagong ruta patungo sa kayamanan ng Asya. Sa panahong ito, ang rutang dinaraanan sa kanlurang Asya ay kontrolado na ng mga Muslim. Ang kaalaman ng Europeo tungkol sa Asya na isang kaakit-akit at mayayamang lugar ay nanggagaling sa mga tala ng mga manlalakbay na sina Marco Polo at Ibn Battuta na pumukaw sa mga Europeyong marating ang Asya. Ang The Travels of Marco Polo circa 1298 ay isang mahalagang aklat ito kung saan ipinagbigay alam sa mga Europeo ang yaman at kaunlarang taglay ng bansang China sa Asya. Si Ibn Battuta naman ay isang manlalakbay na Muslim. Itinala niya ang kanyang paglalakbay sa Asya at Afrika na lalong nagpasidhi ng pagnanais ng Europeyong marating ang Asya. Napukaw ang paghahangad ng mga Europeo matapos nilang mabasa ang tala ni Marco Polo at Ibn Battuta. Mapalad ang mga manlalayag at mga ngalakal sapagkat sa panahong iyon natuklasan nila ang instrumentong astrolabe at kompas na ginamit sa kanilang paglalayag. Ang astrolabe ay ginamit ng mga manlalayag at manlalakbay sa pagsukat ng taas ng bituin, habang ang kompas naman ay nagbibigay ng tiyak na direksyon habang ang mga manlalakbay at mga ngalakal ay naglalakbay. Ang Portugal at Spain ay ang dalawang bansang Europeo na nagpaumpisa ng paglalakbay dagat at pagdiskobre ng bagong lupain. Sa mga bansang ito, nanguna ang Portugal dahil kay Prinsipe Henry the Navigator na inspirasyon ng mga manlalayag. Si Prinsipe Henry ang nag-imbita sa mga magagaling na mandadagat na magturo ng wastong paglalayag sa mga tao, dala ang isang pangarap na makadiskubre ng bagong lupain para sa karangalan ng Diyos at ng bansang Portugal. Noong ika-16 na siglo,
limitado lamang ang paglalayag para sa Spain at Portugal. Nasa panahong iyon ay naitatag ang unang pinakamalaking imperyong Europeo na nagpasimula ng mga di malilimitahang pagdiskubre ng mga lupain. Pagsapit naman ng 1469, nagpasimula rin ang Espanyol ng hangaring magdiskubre ng bagong lupain pagkatapos na makasal si Isabela kay Ferdinand ng Aragon. Sinuportahan ng bagong mag-asawa ang pamamalagi ng kapangyarihan ng mga Maharlika sa Castile. Pagsapit naman ng ika-17 na siglo, naitayo na ang mga bagong imperyo sa hilagang Europeo, Great Britain, France at Netherlands, na nagbigay lakas sa mga Europeyong pasiglahin at palaganapin ang pakikipagkalakalan sa mga produktong galing sa silangan. Talakayin natin ngayon ang pagtuklas ng rekado o spices. Ang spices o rekado ay ginamit na pampalasa at pangpreserba ng pagkain. Ginamit din ito bilang isa sa sakap na pabango. Noong ika-13 siglo, simulang umaasa ang mga Europeo ng spices o rekado na makikita lamang sa Asya at India. Ang halimbawa ng rekado ay paminta, cinnamon at nutmeg na kailangan nila ng maramihang supply. Kontrolado ng mga Muslim, taga Venice at Italy ang kalakalan ng rekado. Ang negosyanteng Chino at India ay bumibili ng rekado sa negosyanteng Arabi na ipinagbibili naman ng mga ito sa mga taga Venice. Ang kalakarang ito ay nagbibigay ng malaking kita para sa negosyanteng Arabi at Venetian. Ang pagmumonopolyong ito rin ay ang nagpupursige sa mga Europeyong negosyante na magkaroon ng direktang kalakalan sa Asya ng spices na kailangan nila. Minabuti ngayon ng mga Europeo na gamitin ang katubigang kalakalan kaysa pandupang kalakalan na hindi sila protektado upang makaiwas sila sa pag-atake na ginagawa ng mga tatalakayin natin ngayon ang bansang Portugal nanguna sa paggalugad. Ang Portugal ang kauna-unahang bansang Europeo na nagnanais ng paggalugad sa karagatan ng Atlantic upang makahanap ng spices at ginto. Nakapaglayag ang mga mandaragat na Portuguese hanggang sa kanlurang bahagi ng Afrika upang tuklasin ang rutang katubigan patungo sa Asya sa pagitan ng taong 1420 hanggang 1528. Si Bartolomeo Diaz ang nakatagpo ng pinakatimog na bahagi ng Afrika na kilala bilang Cape of Good Hope noong Agosto 1488. Ang paglalakbay na ito ang nagbigay kaalaman na maaaring marating ang silangan sa paraang pag-ikot sa Afrika. Si Vasco da Gama naman ang namuno sa 4 na sasakyang pandagat na naglakbay mula Portugal hanggang India noong 1497. Inikot niya ang Cape of Good Hope, huminto sa ilang trade post sa Afrika upang makipagkalakalan at marating niya ang Calicut, India sa loob ng 10 buwan. Sa India, nakita ni Vasco da Gama ang mga Hindu at Muslim na nakipagkalakalan ng magagandang uri ng seda, porselana at rekado na siyang pangunahing kailangan ng bansang Portuguese. Hinikayat ni Vasco da Gama ang Asyanong mga ngalakal na direktang makipagkalakalan sa kanila, ngunit bigo siya. Nakilala si Vasco da Gama na isang bayani ng bansang Portugal dahil sa ibinahagi nitong kaalaman tungkol sa yaman at maunlad na kalakalan sa silangan. Si Prinsipe Henry, ang anak ni Haring Juan ng Portugal, ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga paglalayag, tagagawa ng mapa, matematisyan, astrologo, at mag-aaral ng siyensya ng nabigasyon sa bansa.
Siya ay patron ng mga manlalakbay, kaya ikinabit sa pangalan niya ang katawagang The Navigator, sapagkat itinaguyod niya ang paglalakbay kung saan narating niya ang Azores, isla ng Madeira, at sa mga isla ng Cape Verde. Aalamin natin ngayon ang pagnanais ng Spain ng kayamanan mula sa silangan. Noong 1469, ikinasal sina Haring Ferdinand V ng Aragon at Reyna Isabela I ng Castile na naging dahilan upang ang bansang Spain ay nagnais ng kayamanan sa silangan. Ang kanilang kaharian ay nagpapadala ng mga ekspedisyon sa silangan na unang pinamumunuan ni Christopher Columbus, isang Italianong mandaragat. Si Christopher Columbus ang nakatagpo ng bagong mundo na tinatawag na Amerika. Inilunsad ang una niyang ekspedisyon patungong India na dumaan pakanluran ng Atlantiko noong 1492. Dumanas ng maraming paghihirap ang kanyang ekspedisyon, katulad ng walang kasiguruhan na marating nila ang silangan, pagod at gutom sa kanilang paglalayag, at sa tagal ng panahong inilagi nila sa karagatan. Sa wakas, narating niya ang isla ng Bahamas na sa akala niya naman ay India dahil sa kulay ng balat ng mga tao makikita dito, kaya tinatawag niya itong Indians. Gumugol ng 3 buwan ang kanilang paglalakbay bago nila marating ang Hispaniola, ang bansang Haiti at Dominican Republic sa ngayon, at ang Cuba. Nagtagumpay naman siyang makatagpo ng ginto sa bansang ito na nakasasapat sa pangangailangan ng Spain. Sa kanyang pagbabalik sa Spain ay ibinunyi ang tagumpay ng kanyang ekspedisyon at ginawaran siya ng titulong Admiral of the Ocean Sea, Viceroy at Gobernador ng mga islang na diskubre niya sa Indies. Pinamunuan pa ni Christopher Columbus ang 3 ekspedisyon bago siya nasawi taong 1506. Hindi siya nagtagumpay sa paghahanap ng bagong ruta patungo sa silangan. Narating niya ang isla ng Caribbean at South America. Mapapansin natin na kulang pa sa mga makabagong gamit ang mga manlalakbay katulad ng mapa na hindi pa maunlad noon. Si Amerigo Vespucci, isang Italianong nabigador, ay nagpaliwanag na si Christopher Columbus ay nakatagpo ng bagong mundo na tinawag na Amerika na kinalaunan ay isinod sa pangalan ni Amerigo na naitala sa mapa ng Europa kasama ang iba pang bagong tuklas na mga isla. Aalamin natin ngayon ang paghahati ng mundo. Ang bansang Portugal at Spain ay humingi ng tulong sa Papa ng Rome upang mamagitan sa kanilang paglalaban sanhi ng lumalalang paligsahan nito sa pagpapadala ng mga ekspedisyon. Gumuhit ang Papa ng Line of Demarcation. Ito ay isang hindi makikitang linya mula sa gitna ng Atlantiko tungo sa Hilagang Pola hanggang Timugang Pola noong 1473. Ang lahat ng makikitang kalupaan at katubigan sa kanlurang bahagi ng linya ay sa Spain, at sa silangang bahagi naman ng linya mapupunta naman ito sa Portugal, sabi ni Papa Alexander VI. Si Pope Alexander VI ang nagpalabas ng Papal Bull na naghahati sa lupaing maaaring tuklasin ng bansang Portugal at Spain. Nagpetisyon ang mga Portuges na baguhin ang naunang linya. Bunga ng kanilang pagdududa na baka lumawak ang paggalugad ng Spain sa kanluran at maaaring maapektuhan ang kanilang kalakalan sa silangan. Noong 1474,
Nagkasundo sila na ang line of demarcation ay baguhin at ilayo ito pakanluran sa pamamagitan ng kasunduan sa Tordesillas. Sa panahong iyon, mapapansin natin na talaga namang lubusang pinaghatian ng bansang Portugal at Spain ang bahagi ng mundo na hindi pa napupuntahan ng mga taga-Europeo. Ngayon, alam mo na ang kauna-unahang bansang Europeo na naggalugad sa karagatan ng Atlantic. Ito ay ang bansang Portugal. Sino naman ngayon si Bartolomeo Diaz? Siya naman ang nakatagpo ng pinakatimog na bahagi ng Afrika na kilala bilang Cape of Good Hope noong Agosto 1488. Ang Cape of Good Hope naman, ito ang pinakatimog na bahagi ng Afrika na natagpuan ni Bartolomeo Diaz. Si Vasco da Gama naman ang namuno sa 4 na sasakyang pandagat na naglakbay mula Portugal hanggang India noong 1497. Si Prinsipe Henry ay anak naman ni Haring Juan ng Portugal, ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga paglalayag. Si Christopher Columbus naman ay isang Italianong mandaragat. Pinamunuan niya ang ekspedisyon sa silangan para sa bansang Spain at siya ang nakatagpo ng bagong mundo na tinawag na Amerika. Ang line of demarcation ay isang hindi makikitang linya mula sa gitna ng Atlantiko tungo sa hilagang Pula hanggang timugang Pola. Ang Papal Bull naman, ito ang ipinalabas ni Pope Alexander VI na naghahati sa lupaing maaaring tuklasin ng bansang Portugal at Spain. Dahil nga nagkaroon ng kaguluhan, humingi ang bansang Portugal at Spain kay Pope Alexander VI. Nagkasundo ang bansang Portugal at Spain na baguhin ang line of demarcation at ilayo ito pakanluran sa pamamagitan ng kasunduang Tordesillas. Ang paglalayag ni Ferdinand Magellan. Aalamin natin ngayon ang paglalakbay ni Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan ay isang Portuges na manlalakbay kung saan pinunduhan ng Spain ang kanyang ekspedisyon taong 1519. Ang kanyang ekspedisyon ay naglakbay gamit ang rutang pakanluran patungong silangan. Dito natagpuan nila ang silangang baybayin ng South America o bansang Brazil sa ngayon. Dumaan sila sa makitid na daanan ng tubig, ang Strait of Magellan. Pumasok sa malawak na karagatang Pasipiko hanggang marating nito ang bansang Pilipinas. Si Ferdinand Magellan ay isinilang noong 1480 sa Sabrosa, Portugal. Ang kanyang ama ay si Roy de Magallanes at ang kanyang ina naman ay si Alda de Mesquita. Nakaranas sila ng pag-aalsa mula sa kanilang kasamahan dahil sa haba ng kanilang paglalakbay. Nalagpasan nila ang mga suliraning ito at nakatagpo sila ng malaking kayamanan katulad ng ginto at pampalasa. Nagtagumpay din silang maipakilala ang relihiyong Katolisismo sa mga katutubo. Sa kabuuan, ang ekspedisyong isinisagawa ay nagpapatunay lamang na maaaring ikutin ang mundo at muling makabalik sa pinanggalingan. Isang patunay nito ay ang pagbalik ng barkong Victoria sa Spain, kahit pa nasawi si Magellan ng isa sa tauhan ni Lapu-Lapu. Ito ang unang pag-ikot sa mundo o yung tinatawag na circumnavigation. At itinutuwid din nito ang lumang kaalaman na ang mundo ay patag ayon sa mga Europeo. Ngayon, tatalakayin natin ang pag-aangkin ng mga dots sa Moluccas. Napalitan ng mga dots ang mga Portuges bilang pangunahing bansang kolonyal sa Asya sa pagpasok ng ika-17 siglo.
Inangkin ng Dutch ang Moluccas o yung tinatawag na Spice Island o isang isla na matatagpuan sa Indonesia mula sa Portugal, at nagtayo sila ng bagong sistemang plantasyon kung saan ang mga lupain dito ay pinatataniman ng mga pananim na mabili sa pamilihan. Ang epekto nito ngayon ay ang sapilitang pagtrabaho ng mga mamamayan na naging patakaran din ng Espanyol dito sa Pilipinas. May mga kolonya din ang mga Dutch sa North America na pinangungunahan ng isang English na manlalayag na si Henry Hudson, na naglayag para sa mga mangangalakal na Dutch. Sa kanya ipinangalan ang ilog ng Hudson sa Manhattan, USA. Nagtayo rin ng pamayanan sa Afrika ang mga Dutch sa pamamagitan ng Boers o mga magsasakang naninirahan sa Cape of Good Hope. Noong 1609, narating ni Hudson ang New York Bay at pinangalanan niya itong New Netherland. Isang trade outpost o himpilang kalakalan ang itinatag sa rehiyon na pinangalan ng New Amsterdam noong 1624 na sa kasalukuyan ay kilala bilang New York City. Mas matagal ang kapangyarihan ng Dutch sa Asya dahil sa pagtatag nito ng Dutch East India Company o Verenigde Oostindische Company o VOC noong 1602 kung ihahambing natin ito sa pananakop sa Amerika. Ang nagbigay ng proteksyon sa pagmamonopolyo ng mga Dutch sa paminta at iba pang rekado ay ang pagkakaroon nito ng mga daungan. Humina ang kapangyarihang pangkomersyo ng Dutch noong ika-17 na siglo at sila'y pinalitan ng England bilang pinakamalakas na imperyong pangkatubigan ng Europe. Nadakot tayo ngayon sa kahalagahan ng mga paglalakbay at pagdiskobre ng mga lupain. Pansinin natin ngayon ang ilan sa kahalagahan ng paglalakbay at pagdiskobre ng mga lupain. Noong ika-15 at ika-16 na siglo, ang pagdiskobre at paglalayag ay nagbunga lamang ng pagbabago ng mga rutang pangkalakalan. Ang Italya ay nawala sa dating kinalalagyan nito sa kalakalan na kanilang pinangungunahan sa medieval period. Ang mga pantalan sa baybay dagat naman ng Atlantic mula sa Spain, Portugal, France, Flanders, Netherlands at England ay naging sentro ng kalakalan. Higit na dumagsa ang mga kalakal ng spices mula sa Asya, katulad ng kape, ginto at pilak mula sa North America, asukal at molasses mula sa South America, at indigo naman mula sa kanlurang Indies. Ang nagpalawak sa paglaganap ng mga salaping ginto at pilak na galing sa Mexico, Peru at Chile ay ang mga produktong nabanggit na nagpasimula rin ng pagkakaroon ng mga bangko. Bunga ng pagdami ng salapi ng mga negosyante, kinakailangang may paglagakan ang kanilang salaping barya. Ang kanilang ginamit at ipinakilala sa mga mangangalakal ay ang salaping papel. Ang nagbigay daan sa pagtatag ng kapitalismo o sistema kung saan mamumuhunan ng kanilang salapi ang isang tao upang magkaroon ng interes o tubo ay ang salapi. Hindi alam ng mga tao ang pag-iipon ng salapi noong medieval period. Nakukontento na lamang sila na sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang ikinabubuhay. Sa pag-unlad ng kalakalan, dumami ang naiipon nilang salapi na ipinupuhunan pa para ito'y lumago. Sunod na tatalakayin natin ay mga epekto ng unang yugto ng kolonyalismo. Una, ang eksplorasyon ay nagpalakas ng ugnayang silangan at kanluran. Ikalawa, ang eksplorasyon ay nagbigay daan sa malawakang pagkakadiskobre
sa mga lupaing hindi pa nagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natuklasan na pinangungunahan ng mga Espanyol at Portuges. Ikatlo, ang paglaganap ng sibilisasyong kanluranin sa silangan ay sumigla. Ikaapat, isa sa epekto ng unang yugto ng kolonyalismo ay nagbigay ito ng maraming problema sa mga bansang nasakop, kagaya ng pagkawala ng kalayaan, paninikil, at pagsasamantala sa likas na yaman. Ang ikalima, nakapukaw interes sa mga makabagong pamamaraan ng teknolohiya sa heograpiya at paglalayag. At ang isa pa, nagresulta ito sa pagpapalitan ng mga hayop, organismo, halaman, pati na sa mga sakit sa pagitan ng Old World at New World dahil sa pagkakaroon ng pagbabago sa ecosystem. Sana may natutunan kayo sa paksang tinalakay.